81 na birthday ni Digong. Okay. Finish na talaga, Sara, tiniyak ng ombudsman. Ito na nga lang. Sige, tapusin mo na nga. Ito, finish na talaga. Game over na. Mukhang alam ko to Tiniyak ni ombudsman na magko-cooperate sa Justice Committee ng Kamara. Finish na talaga. Tapos na, Inday Lustay. Eto na. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto. Wala nang paligoy-ligoy. Maisilang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Yun, punto diretso. Mga kabunyog, ito sinabi na mismo ng ombudsman. Sinabi na ng ombudsman na handa sila na ibigay ang sinugpina ng Justice Committee. Ang Justice Committee kasi sa hearing nung March 25, isa sa mga importanteng subpina na nilabas ng Justice Committee ay yung mga SALENs, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni Sara. Madam Chair, with respect to the second subpoena, I move that we issue subpoena Tesus Duces Tecum to the Office of the Ombudsman for the issuance of the duly certified true copies of the Statement of Assets and Liabilities and Net Worths of the Vice President Sara Zimmerman Duterte for the years 2022 to 2025 inclusive, 2007 to 2013 inclusive, and 2016 to 2022 inclusive. So move, Madam Chair. There is a motion for issuance of subpoena to the Ombudsman with respect to the SALN of the Vice President from 2022 to 2025, 2007 to 2013, 2016 to 2022. The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, Is that an objection, I object. Honorable Rodriguez? I object. This is now a clear fishing expedition against the Vice President. Thank you. Considering that the motion has been objected to, we shall proceed to divide the House. Justice members, please be ready to vote. Those who are in favor of the motion for issuance of subpoena to the Ombudsman for the production of SALNs from 2022 to 2025, 2007 to 2013, and 2016 to 2022. Please raise your right hand. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Si Rufus lang ang nag-raise dyan. You may put down your hand, Honorable Rodriguez. Those who abstain, please raise your right hand. Diyos ko, Lord. With 34 votes in the affirmative, 1 vote in the negative, and 0 abstention. The motion is granted. The committee is directed to issue subpoena duces tecum to the Ombudsman for the production of the SALN of the Vice President corresponding to the period of 2022 to 2025, 2007 to 2013, and 2016 to 2022. So ordered. Ngayon, kailangan yon kasi makikita doon ano yung mga dineclare ni Sara na mga assets, liabilities, at saka yung net worth niya. Hindi lang siya conjugal, pati yung sa kanyang asawa, si Manscapio. Kasi makikita doon ano-anong mga assets ang nakadeclare niya doon. Tapos makikita mo doon yung paglaki ng kanyang mga assets o yung pagkalaki ng kanyang net worth. Yan yun. Ngayon, ang sabi ng ombudsman, wala sa aming problema yan. Ilalabas namin yan kasi impeachment yan. Sa paglalabas ng subpoena, House Committee, for SALN sa VP Sara, ano po magiging response dito ng Office of the Ombudsman? It's part of the constitutional process that we have. It's the legal process. And we just abide by the rules and the law when it comes to impeachment proceedings. Susunod naman tayo sa batas. Karapatan naman yan kung sino ngang mamamayan, kung sino ngang grupo, media man, civil society, pwedeng mag-request daw. Hindi iba na kasi yung policy ngayon ng ombudsman. Hindi tulad nung panahon ni Martires, si Martires ayaw. Dapat daw hindi yan binibigay kapag walang consent yung concerned na official. Anong klase namang policy yun? Pero ngayon kay Ombudsman Boyeng Rimulya, sabi niya, okay lang yan. Kung nag-request, ibigay. Kung ang mga ordinary citizens pwede na mag-request, ibibigay ng Ombudsman. Ito kaya impeachment. Kaya susunod, inassure na ng Ombudsman, makikipag-cooperate sila sa House Justice Committee sa impeachment ni Sara.
Sa katunayan, sabi ng ombudsman, yung mga kaso ni Sara Duterte na naka-file na sa ombudsman, gumugulong niya yun. Gusto na po yung mga reklamo kay Vice President Sara dito sa Office of Power. Umaandar naman ang investigasyon. Kaya lang nga, may mga theory of law pa tayong pinag-aaralan kung merong immunity from suit o wala. Kasi alam ko, nagkaroon ng opinion dati ang Department of Justice ng immunity from suit sa isang sitting president lang. Akala nga natin hindi gumugulong Pero gumugulong sabi ng ombudsman. Sa katunayan, isang anggulong pinag-aaralan nila, kung pwede bang kasong kriminal si Sara, kahit pa siya ay impeachable official. Kasi mayroon silang nagtingin na ang may immunity from suit lang ay ang presidente. Pwede demanda. Kung meron demanda, dapat pwedeng kasuhan at pwedeng panagutin kahit nakaupong vice president. Pero yung pinag-aaralan Oo, malaking problema dito. Hindi si presidente, hindi siya immune from suit. So dahil hindi siya immune from suit, pwede siyang kasuhan. Kaya kahit hindi siya makonvict sa impeachment, kung hindi siya makonvict, kasi may marami siyang kakamping senador, pwedeng isulong ng ombudsman ang pagkaso kay Sara. Sabi ni Ombudsman Buying Rimulya, pinag-aaralan daw nila yung ganong anggulo. Anyway, dito muna sa impeachment, maganda naman at ang ombudsman ay magko-cooperate. Siguro kung ang ombudsman ngayon ay si Martires, tapos siya may sumpi na ang Kamara, hindi susunod yun si Martires. Kaya salamat na lang at napalitan na yun si Martires. At sa ngayon ay si Ombudsman Buying Rimulya na. Kaya maraming makukuhang marami diyan yung mga ebidensya na nasa custody ng Kamara ay ng Ombudsman, lalabas yan itong kay Sara Duterte. Kaya ito mga kabunyog, malaking tulong ito. At ang maganda dito, nagsabi na mismo si Ombudsman Buying Rimulya na sigurado silang magko-cooperate. Hindi nila yan. Walang problema sa kanila yan. Sabi ni Ombudsman Buying, no? Alright. Kaya ito mga kabunyog. Ito? Sigurado na. Okay? Sige Alright. mga kabunyog, mga kabayan. Magandang araw sa inyo lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog. Alright, so talagang finish line na. Wala na, tapos na Sir Leonardo. Marisa Sunokawa, naspaken, awanen, agsangit damanen. Tapos na talaga, my goodness. Paano ba naman, Ma'am Sat? Sinabi ni Boy, we will abide. We will follow the sinabi ng batas, no? We will abide by the rules, no? And we will follow the law. Ganun yan. Wala na. Siya, Ma'am Sat, again, maraming salamat. Pasensya na, inagahan ko ang ating live stream kasi biyaya ko ng 11 o'clock ang biyahe ko. Kailangan ko rin magpahinga 11. Anong oras na? 7 Kapag 7, 8, 9, 10. At least may 4 hours akong tulog bago magbiyahe. So, medyo challenging yung pupuntahan nating lugar ngayon So, and again, maraming salamat Sir Leonardo, Marisa Sunokawa, Chayos, LC Mix. Sino pa ba? Si Dayan, Sarah Force Family, si General Goddemet nandyan, si June Realabit. Sino pa ba? Si Jenny Ramos. Sino pa ba? At sa lahat po na nandito mula pa kanina. Si Taga Norte, ayan, mula pa kanina, nandyan na yan. Elican del Carmen. At sa lahat po, maraming salamat. So, abangan ang susunod na kabanata, mga kakabsat. Kasi talagang as of now, nasa panic mode. Nakakuha na sila, naka-red alert lahat sila. At again, happy birthday sa tatay nyong karton, mga kakabsat. Sa mga garapata dyan, happy birthday sa tatay nyong karton. Alright, more blessings. Kita-kita tayo sa ating next live stream. Siguro magla-live stream na ako sa Lunes na, mga kabsat. Wala tayong live stream bukas kasi nasa bundok tayo, mga kabsat, no? So hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat, maestro. At panuorin nyo yung lahat ng mga premiere ko bukas o kaya mamaya, i-schedule ko na silang lahat. Mag-i-schedule ako. Konting like lang, mga kapsat. Uy, grabe naman si Marisa Sunokawa, nagpahabol pa. Salamat po, madam. And God bless po. Ayan. Thank you po. Binigyan ako tuloy ng pampaswerte. More blessings. God bless po. So, po, yung premiere na lang natin, kahit like na lang po. Tapos, comment lang. Tapos, hindi nyo kailangan po kasi napanood nyo na So, ikukuhan ko lang. I-remind ko lang. Kahit like lang po, wala na pong problema. Maraming salamat. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat. Sa Lunes po tayo makikita ulit. So, wala po tayo bukas.